mga ka-special! Welcome na naman sa another travel vlog ng The Superficial Family. At ito nga ang aming second day dito sa New York at pupunta kami sa The Edge. So para makakuha ng ticket sa The Edge, kailangan mo talagang mag-book ahead of time at dapat sa online ka din mag-book. Nakasakay kami ng Black Infinity. Grabe. Saya-saya. At nabanggit ko nga na nakasakay kami sa Black Infinity. Iba pala yung feeling na makakasakay ka sa mamahaling sasakyan na sosyalin. Sa New York kasi pag nag-book ka ng Uber, iba't ibang sasakyan ang pwede mong masakyan. Hindi na kami naglakad niyan kasi nga baka malate pa kami sa pupuntahan namin. So, yan yung The Vessel. Mamaya magpapa-picture kami dyan. Uunahin muna namin yung The Edge. Hi, sorry. Imot-imot muna tayo bago tayo pumasok sa loob ng The Edge. At ayan, pumasok na nga kami at makikita nyo wala masyadong pila. At pagpasok mo nga, yan ang magbubungad sa'yo. Diba? Ang ganda-ganda. Our cities, our future. Hudson Yards is a black lake. Wow, nice. A picture, Yana. Yana. Wow. At nakapasok na kami sa elevator papunta sa The Edge. So ang The Edge nasa ika 100th floor po siya. Sa elevator pa lang mamamangha ka na. Ang ganda-ganda ng background nila. Talagang hindi mo feel na nasa elevator ka. At hindi ka rin mababagot. Feeling mo transparent yung elevator na nakikita mo talaga yung labas, pero actually parang TV lang siya na alam mo yun, na malaki. So bago kami lumabas sa building, ito rin ang bubungad sa inyo. Napakagandang mga bulaklak. Careful. Ang saya-sayang mag-emote dito sa mga bulaklak. Parang feeling ko, diwata ako. At ang hardin ko to ay char. Ganda-ganda naman ang hardin ko. Ang ganda ng mga kulay ng bulaklak. Ang galing talaga ng nakaisip nito. Talagang pang-attract sa mga turista dito sa New York. Kaya kung pupunta po kayo dito sa New York, wag niyo pong kakalimutan ilagay sa listahan nyo ang The Edge. Although may bayad po siya, pero hindi po kayo magsisisi sa binayad ninyo. Talagang sulit naman ang pagpunta niya dito. Okay, eto na ang moment of truth. Lalabas na kami.
sa building. At ito na yung pinakatuktok kasi. Makikita nyo ang mga buildings ng New York. Kaya lang kung papansin nyo, di ba? Para siyang foggy. Ang akalata namin, bakit ganito ang itsura? Kasi nga, late, na yan eh. Late in the morning na yan. Kumbaga parang mga 10 o'clock na ata yan. Yun pala, kasi gawa ng wildfire sa Canada. So, naapektuhan ang New York. Naging na yan, smog na yan, kumbaga ang tawag. Yung usok ng wildfire sa Canada, sa Quebec, nakarating na dito sa New York. So, kahit may smog, okay lang din sa amin. At least, na-experience namin to at kita naman namin yung mga buildings. Okay naman, maganda naman sa personal pag nakapunta kayo dyan mismo. Yana! Hello! Dito kami sa The Edge. Ayan. Makikita niyo yung mga buildings. Ayan, yan. Nasa pangilang floor tayo ngayon? 100th floor. Madaming tao dito. At ito na ang challenge. Pwede kang umupo or tumayo dyan mismo sa parang glass lang na, alam niyo yun, parang nakapatong lang dyan sa building. Tapos makikita niyo yung mismong ilalim ng mga buildings. As in, nakakatakot talaga siya. Yun ang challenge kung kaya nyo. Pero ako, tinaray ko naman. Medyo kinakabahan pa rin ako kahit papano. Kasi nga, parang alam mo yan, parang konting mo lang pwedeng bumaksak yan or what, diba? Pero si Iyana at ang daddy niya, super tapang ha. Grabe, dinaig pa talaga si mami. So, after namin magpa-picture-picture at make video sa labas, bumalik na ulit kami dito sa loob at bumili na kami ng souvenir. Hindi mawawala ang magnet ng The Edge. Yun ang kinukuha namin usually, magnets. Maganda kasi yung pag may pinupuntahan ka na isang place, bibili ka ng souvenir para maalala mo na, nagpunta pala kami dyan. At maganda rin kasi yung palagi mong makikita, kaya magnets talaga binibili namin para maidikit namin sa aming ref. So, nung palabas na kami, may nakita naman kaming bulaklak na hugis heart. So, ayan, nagpa-picture din kami dyan. Pa-emot-emot. At nandito na kami sa The Vessel. Isa siyang spiral staircase na napakagandang artwork. Bali, hindi na kami nakaakyat that time dyan sa The Vessel kasi hanggang ngayon temporarily closed pa rin siya. Kayo na pong mag-research kung bakit siya temporarily closed. The Vessel, New York City! Maraming pong salamat ulit sa inyong panonood. Kita-kits po ulit sa aming next vlog.